Padilla. Kinausap ko siguro mga last 2 weeks last month na kung pwede gawin yung pelikula mo story. Meron siyang isang kaibigan o artistang gusto niyang gumanap na bilang Lito Lapid. Sabi ko, pare, Ton, huwag. Sa anak ko yan. Kung hindi ba sa anak ko, sa apo ko. Sinasabi sa mga apo niyo yung parang gusto mag-artista, mag-showbiz? Lahat gusto. At napapasalamat na ako, nagiging idolo ako. So, ni Mark, yung isa naman rin. Nagiging idolo nila ako. Kaya lagi yun. Natutuwa ako dahil nag-aaral sila laki. Dahil matatalino. Dahil yung isang anak na si Maki, nagko-compete sa ibang lugar. Galing lang sila sa New York. Ayun, nakakuha ng medal. Dami ng medal sa pag-aaral. Okay, thank you. Probably yung Lito Lapid story hindi na sa generation namin. Kaming anak niya, baka siguro sa mga apo niya, one of them, probably, siguro maging hindi ko namin masabi kasi siyempre, ano po yan eh, tadhana po eh, hindi ko namin madikta kung sino ba yung gaganap para sa kanya. Pero definitely on our generation, kami magkakapatid siguro hindi na. Baka sa mga anak na lang po namin. I think hindi naman ang gusto ng aking ama na ready. Kaya nga sabi ko sa kanya, kaya gumawa na tayo ng libro mo as of now, ng script natin habang naaalala mo pa lahat. Kasi sabi ko, ikaw lang ang nakakaalala, hindi namin lahat alam. So kailangan gawin na natin yan, i-preserve at kung kailan kailanganin, at least nandyan lang yan. At saka may tatama mo lahat kung ano yung lahat ng gusto mo ipakita. Yan lang naman. Ang tuloy sa sabi. Lito Lapid eh. Isang Lito Lapid na naging vice governor, naging governor, naging senador. Walang galit sa akin eh. Mas mahirap. Di ba rin magalit na sa akin, murahin nila ako eh. Huwag lang silang mahigit. Mahirap kalaban ng higit. Hindi mo alam kung kalaban mo eh. Kaya siguro, si Lito Lapid, naging sa Senado, si Lito Lapid, isang artista, naging superstar din naman. Yung siguro, matatandaan na ako doon. Kahit buhay ko, tinaya ko para sa pamilya ko sa aking mga kapatid. Na nangangailangan ako. Ako at mga ano. Ito pong New Year, kung darating na January 1, golden wedding na po namin. Golden anniversary po namin mag-asawa. 50 years na po ba? Ang loyal ko, no? Ako. Pag sa inyo po galing yung mensahe, ano po pwede niyong sabihin sa kanila? May ibang kasabihan tayo sinasabi ng matanda, minsan pag kung ano nangyayari sa buhay mo, parang tinakda sa iyo ng Panginoon, ay hindi bibigay sa iyo kung di mo kaya. At kami, yung nangyari sa amin po sa Pampanga, nung pinutukan kami ng Pinatubo, pinalalaya sa kami doon, lahat. Sabi niya, abandon ng Pampanga, pabayaan na lang, pabayaan na dumalo na yung lahat, ilipat sa lahat. Kami nga may napunta ng Mindanao, Davao, iba-ibang lugar ng mga Kapampangan. Pero sabi ko, mahal tayo ng Panginoon, babangon tayo. At kapag nangyayari ngayon sa dami ng disaster, makakayanan natin babangon tayo ulit. Hindi tayo pababayaan ng mga. Gia Mark, since kayo... Lolo na ako. Ay, wala na po. Hindi, sa mga artistang babae lang, sino po ang sa tingin nyo magaling po ngayon? Hindi ko na basta ibang artistang babae na lang. Iniba ko, di ba? Oo. So, sino po sa ibang artistang babae po ang gusto nyo pong makasama? Yan. Anong edad? Nasa sa inyo po, kahit po. Siyempre, nakasama ko nung araw si Vilma Santos. Yes. Kita ko yan. Ni Sharon, hindi namin natuloy. Pero 6 days ang nagsulti doon, pero nabuntis siya. Kaya natuloy yung pelikula namin. Pwede po si Sharon po. Pwede si Sharon. Hindi nyo pa nakatrabaho. Ay, yun po, ang sagot po si Sharon ang pwede. Claro. Thank you. Hindi siya nanonood. Hindi, joke lang. Ano comment po ako? Salamat po. Mark, ano reaction mo doon? Natawa ka na lang din. No comment na rin.
Hindi po, I think, ano lang, entitled na, we respect kung ano naman po yung mistake ng bawat isa. We just respect. Ako at yung mga ano. Ito pong New Year, kung darating na January 1, golden wedding na po namin. Yeah, golden anniversary po namin mag-asawa. 50 years na po ba? Ang loyal ko, no? Ako. Kapatid, pamilya. Siguro, ayoko na magsalita kasi nung kasama pa kami ni Coco, di pa nakikita si Julia nun eh. Talagang, ngayon open na sila, hindi kami nakikita. Wala ko sa usapan namin yun eh. Ay hindi, I mean, yung kamukha ko na sinasabi niya, hindi naman yung pinangarap yan eh. Kaya kami natatawa kasi minsan lumalabas yan sa kwentuhan namin ng pamilya namin. Ako, Diyos ko po. Diba? So sabi ko, mukhang okay ka na dyan. I mean, but syempre, ika nga, Diyos lang naman makakapagsabi ko hanggang saan diba? Ang point lang naman namin is, sino bang magsasabing magiging 4 na termino siya senador? Sino bang magsasabing siya ang makakapagpatayo ng Pampanga ulit after pinatubo, during pinatubo? Sino bang magsasabing siya yung sumabit sa helicopter ng panahon ng lahar namin, di ba? Sino bang magsasabing isang high school graduate kung gaano ka-progresibo ang Pampanga ngayon? Dahil sa kanya, ng panahon na siya yung gobernador doon. So, hindi ho natin masabi. But I think ang importante ho is yung sincerity and napagsasabi sa tao. Ika nga, minsan lagi nga ho niya sinasabi, hindi ho nakukuha sa salita kung hindi sa gawa. I think yun yung mas matimbang dahil nararamdaman at nakikita ng tao yung ginagawa. So, of course, not everybody, hindi ho lahat ganun ang pananaw, pero kami naman ang ano lang namin, ang prinsipyo lang namin is basta wala kami nasasagasaan na wala kami inaapakan. Entitled po lahat ng mga kababayan natin sa kanya-kanyang opinion, pero at least we respect that. Very loyal po. Hanggang ngayon naman eh. Kaya nga pag tinatanong ako ng nanay ko 50 years na kayo mag-asawa, hindi ka pa masanay? Diba? Sa mga chismis, diba? Hindi ko mapasanay sa mga chismis. O hanggang ngayon, kayo pa rin ang magkasama. So, I mean, we take it lightly compared to the early years. Ngayon, wala na. Lalo na yung mga bata ngayon. Asaran na lang kami pag nasa bahay. Lolo na yung mga nang-aasar sa tatay. But I mean, it's part ng buhay namin. It's an open book, public life. Kasama na rin po. So, kami naman hindi naman namin siniseryoso. Kasi alam naman namin ito. At saka na yung showbiz. Mag-aaral muna kayo, tsaka na yan. Kasi ang pinag-aralan yun lang ay papamana ko sa inyo. Hindi pwede lupa, bahay, kotse, pera. Edukasyon ang kailangan. Kita niyo ako ngayon. Hanggang ngayon, gano'n ang pinupukol sa akin. Meron na ako lahat yan eh. Pero edukasyon wala ako eh. Pero yun ang kahinaan ko sa buhay ko. Kaya yun ay pamamana ko sa inyo. Huwag nyo kasabi, bigyan ko kayo pera. Huwag nyo kasabi, bigyan ko kayo ng lupa, bahay, kotse. Edukasyon. Edukasyon. Maging kay Isabel Ortega po, na sabi mo po yan. Sabi ko rin yan. Ano po sagot niya sa inyo? Kaya nga naman kita mo, gusto nyo maglabog-labog. Kayo nga po. Ito na, binoboto po tayo, hindi na suporta nila sa election. Ang katulong ko po si Mark at si Mary, nag-pre-pre po kami na lang. Isa po ako nasa Norte, isa po sa Bisaya. Saka po nung dito lang, napunta Masbate, napunta siya sa Cebu, para magbigay ng tulong naman po sa mga nasa Norte, sa mga flag area na pinag-view doon. Kaya hindi mo po kasi makakutulungan lahat kung wala kang katulong. Kaya yung sumakot araw. At naglingkod tayo sa lokal. At yun na, nasa nasunod sa mga pinasa siya sa ay, oo, tama. Tulong-tulong ako pa natulungan naman. Wala ko na sobrang sobrang galing mo talaga. Ang galing mo talaga. Kahit na konti lang, makatulong na. Talaga. Thank you po. Yung term niyo po. Pero marami pinatagdagan na apo. Yun lang, at doon lang po kami sa bahay. Kahit sa bahay, sa tawag tayo lang, matandang bahay sa amin. Kita-kita kami doon, pintuan. Kanta, kaya sayaw ay mga apo. Yun lang, at
Simple lang talaga. Ito lang naman. Still fighting. Still fighting. Halos lahat. Diba? Laging cream din. Kami ako na ako. Diba? Ang dami pa rin yung pasaw. Wala. Still fighting. 9 years old na ang bunso namin. So, I mean, ang ibig sabihin natin yung mga apo niya. Of course, ang youngest is yung kay Nilard, which is at least 4 years old. So, sama-sama. So, siya rin yung bunso sa amin, kapatid. So, kami lahat po yun, sama-sama, pati mga